Ang silent majority mga idol ay ang tawag sa abilidad na gumagamit ng isang marionette na nakita natin sa Room 1014 o ang silid ng ika-14 na prinsesang si Wobble at ng bida nating si Kurapika. Merong itim na buhok, maskara at nakasuot ng kimono ang marionette ng silent majority at meron itong abilidad na nagagamit upang pumaslang ng mga tao sa Room 1014. Nagagawa ng marionette na sumulpot sa loob ng silid. Hindi siya nakikita ng kahit na sino maliban sa taong kanyang naposes. Pagkatapos nito ay pwede nang mamili ang nilalang ng isang biktimang kanyang aatakihin mula sa mga taong nasasakop ng kanyang attack range. Kapag handa na sa pag-atake, itataas ng marionette ng silent majority ang kanyang kamay at magpapalabas ng 4 na ahas na sasakal sa kanyang target. Ang mga ahas idol ay pupulupot sa leeg, mga braso at katawan. Pagkatapos ay sisipsipin nito ang dugong nasa katawan ng biktima. Napupuno ng mga bibig ang bawat ahas ng silent majority kaya nangangailangan lamang ng 11 seconds ang bawat ahas para ubusin ang dugo ng isang tao. Sa madaling salita, kung hindi mapipigilan ng pag-atake, matutuyot ang katawan ng biktima at mamamatay ito ng tuluyan. Ayon sa marionette ng silent majority, sa oras na pinatigil nila ang abilidad ng hindi nakakapaslang ng isang tao, magre-rebound o babalik sa kanila ang sumpa na meron ng abilidad. Madami nang napaslang ang silent majority mga idol, ilang beses na din itong nagpakita sa istorya. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sino nga ba ang tunay na may-ari o ang user ng silent majority. Kung hihingi nyo ang opinion ko mga idol, maraming karakter akong pinagsususpetsahan na may-ari ng silent majority. Pero ang karakter talaga na nangunguna sa aking isipan at ang tinuturo ng mga ebidensyang makikita sa kwento ay ang karakter na pinakipapaliwanag ko sa video na ito. Ang karakter na ito mga idol ay maaaring gumulat sa inyo sapagkat ang sa tingin kong may-ari ng silent majority ay walang iba kundi ang nag-hire kay Kurapika, ang ika-8 reyna at ang ina ni Prinsesa Wobble na si Reyna Obito Huiguru. Paano ko ito nasabi? Iisa-isahin ko sa inyo ang mga ebidensya. Ang unang pruweba ko na si Reyna Obito ang may-ari ng silent majority ay makikita sa mga biktima ng abilidad. Ang unang napatay nito ay si Woody, pinaslang siya sa loob ng banyo. At ang sunod nito ay ang 4 pang gwardiya ng Reyna na nakita na lamang nila Kurapika na wala ng buhay sa storage room ng kanilang silid. Naging ebidensya ang kamatayan ng mga tagapagsalbing ito sa teorya ko na si Reyna Obito ang nagmamayari ng silent majority sapagkat ang mga gwardyang ito ay mga espiya na ipinadala ng unang Reyna hanggang ika-7 para matyagan ng mga kinikilos ni Reyna Obito. Sila Woody, ang 4 na namatay na gwardya at ang 2 pang gwardya na iginapos nila Kurapika ay mga espiya. Ayon sa paliwanag ng 2 gwardya, ang bawat mataas na reyna ay kaya makapagpadala ng isang gwardya sa mga mas mababang reyna. Isa itong tradisyong ginagawa upang malaman nila kung meron bang binubuong rebelyon laban sa kaharian ng ibang reyna. Sigurado ako na alam ito ni Reyna Obito. At alam niya din na hindi niya kakampi ang 7 gwardya na nagbabantay sa kanya at kay Prinsesa Wobble. At anumang oras ay pwede silang paslangin ng mga ito. Kaya inunahan na sila ni Reyna Obito. Pinatay niya ang 5 gwardya sa pag-uumpisa pa lamang ng succession contest. Sumusuporta sa ebidensyang itong eksena kung saan napaamin ni Kurapika ang 2 espiyang gwardya at nagtapat ang mga ito na hindi sila kaalyanse ni Prinsesa Wobble. Agad na ipinag-utos ni Reyna Obito ang pagpaslang sa 2 gwardya imbis na ipahuli o questionin ng mga ito sapagkat alam niya na ang kamatayan ng nararapat na kaparusahan sa kapangahasan ng mga gwardya. Dahilan para lihim niyang paslangin ang unang 5 espiya sa pamamagitan ng silent majority. Bukod dito, noong unang araw din ng pagkasanay ng mga gwardya at tagapaglingkod, gusto ng user ng silent majority na atakihin si Myuhan, ang gwardyang kamuntikan na magdulot ng gulo sa silid. Nagpapakita ito na kakampi talaga nila Kurapika ang gumagamit ng abilidad. Sa tingin ko, duda si Reyna Obito sa plano ni Kurapika ang sanayan ng mga tagapaglingkod ng mga prinsipe para magkaroon ng pansamantalang kapayapaan sa magkakapatid. Kaya inihanda ni Reyna Obito ang silent majority upang paslangin ang kung sino mang magtatangkang lumapit sa kanila ni Wobble. Pero mali ang kanyang akala. Walang nangyaring malaking komosyon sa unang araw ng pagsasanay at kung hindi siya papatay ng isang tao gamit ang silent majority, mag-rebound sa kanya ang mga sumpa. Kaya si Barrigan na lamang ang inatake ng Reyna. Ang pangalawang ebidensya ni si Reyna Obito ang nagmamayari ng silent majority ay ang kaalaman ng lahat na nasa loob lamang ng silid ang nagmamayari sa abilidad. Sa chapter 359 ng manga mga idol, matapos mapaslang si Woody, sinabi ng isa sa mga gwardya na ang pumatay dito ay isa sa kanila at nasa loob din ng Room 1014.
Kinontra ni Kurapika ang paniniwalang ito dahil sinabi niya ang posibilidad na maaaring mula sa labas ang mamamaslang. Pero sa chapter 370, matapos patayin ng silent majority si Baragen, agad na pinuntahan ni Kurapika ang natitirang tagapaglingkod ni Reyna Obito na si Shimano upang gamitin dito ang kanyang dowsing chain at tanungin ito kung siya ba ang umatake kay Baragen. Sinabi ni Shimano na hindi, kaya lalong napaisip si Kurapika kung sino nga ba ang may-ari ng silent majority. Sapagkat ayon sa Hunter, kaunti na lamang silang nasa silid na konektado sa unang pag-atake. Ibig sabihin, pinaniniwalaan na ni Kurapika ang posibilidad na nasa room 1014 nga ang may-ari ng silent majority. Patay na ang lahat ng gwardyang ipinadala ng mga unang prinsipe. Umalis na ang iba pang tagapaglingkod ni Reyna Obito. Patay na si Sandra, ang Hunter na si Corton, at nakakulong naman si Sayard. Si Shimano at Bill ay tapos nang masuri ni Kurapika gamit ang dowsing chain. Samantalang si Wobble naman ay hindi pa nakakagamit ng Nen dahil isa pa lamang itong sanggol. Bukod doon, ang silent majority ay hindi isang guardian spirit beast. May isang tao na lamang ang natitirang nasa silid na hindi pa natatanong ni Kurapika at nasusuri ng kanyang dowsing chain. Ang taong ito ay walang iba kundi si Reyna Obito. Ang pangatlong ebidensya na si Reyna Obito ang may-ari ng silent majority ay makikita sa galing niya sa pagkontrol ng mga nilalang na minamanipula sa pamamagitan ng Nen. Kung inyong matatandaan, noong ipinahiram ni Kurapika kay Reyna Obito ang Little Eye ni Sayard para manipulahin ang ipis, nagawa ni Reyna Obito na magamit agad ang insekto na parang sanay na sanay siya sa paggamit ng isang abilidad na minamanipula sa pamamagitan ng Nen. Ayon kay Bill, ang Little Eye ay mas maiahalin tulad sa mga manipulation abilities. Kapareho ito ng silent majority na nasa ilalim daw ng mga manipulation abilities ayon kay Kurapika. Sa madaling salita mga idol, ang dahilan kung bakit walang hirap na nagamit ni Reyna Obito ang Little Eye ay sapagkat sanay siya sa mga manipulation abilities kagaya ng silent majority. Kung ating babalikan din, noong ginamit niya ang Little Eye, alam ni Reyna Obito na kailangan niyang maupo upang makontrol ng maayos ang ipis. Maaaring ito din ang dahilan kung bakit sa tuwing may namamatay sa kanilang hanay, si Reyna Obito ay nakaupo sa kanyang pwesto at palihim na kinakausap sa kanyang isipan ang marionette ng silent majority. Ang pang-apat na ebidensya mga idol na si Reyna Obito ang may-ari ng silent majority ay ang katotohanang Nen user na siya bago pa man magsimula ang succession contest. Kung inyong maaalala mga idol, ginamit ni Kurapika ang kanyang steel chain kay Reyna Obito upang ipahiram dito ang abilidad ng kanyang kinuha. Ang aksyong ito ay isang halimbawa ng Nen attack, kaya ang mga taong natuturukan ng steel chain ay nagkakaroon ng kakayahan sa paggamit ng Nen. Ito ang inakala ni Kurapika ang ginawa niya kaya naging Nen user si Reyna Obito. Pero ang sa tingin ko talagang nangyari ay Nen user na si Reyna Obito bago pa man siya ginamitan ni Kurapika ng steel chain. Pinapatunayan nito nang naramdaman ni Kurapika ang bugso ng Nen sa kanyang likuran noong maglayag na ang barko. Pero sa kanyang paglingon, wala siyang nakitang kahit na ano maliban sa kapwa niya gwardya at kay Reyna Obito. Ang aura na naramdaman ni Kurapika sa pagkakataong ito ay maaaring ang pag-activate ng Reyna sa silent majority. Sapagkat noong hindi na nahanap ni Kurapika kung saan ang galing ang aura, ang sunod na eksenang ipinakita sa room 1014 ay ang kamatayan ng gwardyang si Woody. Ang pagiging Nen user din ni Obito ang rason kung bakit alam niya kung nasaan ang mga guardian spirit beast at parang nakikita niya ang mga ito noong sabay-sabay na pumasok ang mga halimaw sa kanilang silid. At higit sa lahat, ang pinaka-ebidensya na marunong na si Reyna Obito sa paggamit ng Nen ay ang eksena kung saan binanggit ng mga gwardya na nakakuha si Prinsesa Wobble ng Nen ability sa pamamagitan ng Seed Urn Ceremony. Nagalit si Obito sa gwardya na para bang naiintindihan niya na agad kung ano ang Nen. Halos kapareho din ito ng eksena kung saan pinapaliwanag ni Bill kung ano ang parasitic Nen beast. Hindi man lamang nagtataka si Reyna Obito sa mga impormasyong ito. Bukod doon, hindi kinuwestiyon ni Obito ang kahalagahan ng Nen training na isinasagawa ni Kurapika na para bang alam niya na kung ano ang Nen simula pa noon. Hindi katulad ng ibang reyna at mga prinsipe na kay Kurapika lamang narinig ang lihim ng kapangyarihan. Pero, kung marunong na si Obito sa paggamit ng Nen, bakit hindi napansin ni Kurapika ang aura na tinataglay ng reyna? Ang kasagutan ko sa tanong na ito ay sasabihin ko maya-maya lamang. Ang panglimang ebidensya ni si Reyna Obito ang may-ari ng silent majority ay makikita sa galing niya sa pag-arte at pagpapanggap. Sa unang tingin, mukhang hindi makabasag pinggan at mukhang walang ambag sa grupo nila Kurapika ang ika-8 reyna. Pero kung oobserbahan nyo mga idol ng mabuti ang kanyang mga kinikilos, mapapansin nyo ang maraming discrepancy sa kanyang pagkatao.
Akala natin ni mukha siyang walang alam at mahina, pero sa unang beses na pagkikita nila ni Kurapika, nagawa ni Reina Uwito na malinlang ang Hunter sa pagpapaniwala dito na siya si Hulkenberg. Kahit ang totoo ay sila ni Prinsesa Wobble ang gumawa ng job post para makahanap ng bagong gwardya. Akala natin hindi niya kayang pumaslang o takot siyang pumatay, kaya gusto niya na agad takasan ng succession contest. Pero walang pagdadalawang isip niyang inutusan si Kurapika na patayin ang 2 espiyang nagsisilbi sa kanila bilang gwardya. Akala din natin ay hanggang sa pag-aalaga at pagpapatulog lamang kay Prinsesa Wobble ang magagawa niya sa barko. Pero nakita natin ang galing niya sa pagdadrama noong sumakay siya sa pag-arte ni Bill na kunwari ay ito ang gumagamit ng Little Eye. Nagkunwari siyang nahihilo, pero ang totoo ay minamatyagan na niya ang ibang prinsipe ng barko. At higit sa lahat mga idol, akala natin ay lubos ang pagtitiwala ni Reina Uwito kay Kurapika. Pero isa lamang pala ito sa kanyang mga nakakalokong pagkukunwari. Dahil ang totoo ay alam niya na may lihim na agenda si Kurapika sa barko. At dapat ay magkaroon siya ng sariling desisyon upang mabuhay ang kanyang anak na si Wobble. Ang galing sa pag-arte at pagkukunwaring ito ng ikawalong reyna ang rason kung bakit hindi na ako magugulat kapag nalaman natin na marunong na talaga siya sa paggamit ng nenoon pa man at nagpapanggap lamang siyang walang alam sa kapangyarihan. Hindi na din ako mabibigla kung ibubunyag ng kwento na drama lamang ang kanyang pagkagulat sa kamatayan ng kanyang gwardya dahil siya talaga ang pumaslang sa mga ito gamit ang silent majority. At hindi na din ako masosorpresa kung ipapakita ng kwento na nagkukunwari lamang siyang mahina. Kahit ang totoo ay siya ang pinakamapanganib na reyna. Pero kung si Reina Uwito nga ang may-ari ng silent majority, bakit hindi niya pinagtatapat kay Kurapika ang katotohanan ng kanyang kapangyarihan? Ang sa tingin kong rason nito ay dahil bukod sa hindi nagtitiwala ng lubusan si Reina Uwito kay Kurapika, alam niya na hindi magtutugma ang prinsipyo nila ng Hunter. Hindi basta-basta papayag si Kurapika na paslangin ng mga gwardyang sumusunod lamang sa pinag-uutos ng ibang reyna. Maaaring panatiliing buhay ni Kurapika ang mga tagapagsilbing ito. Isang aksyong hindi sasang-ayunan ni Uwito. Bukod doon, hindi din kilala ng reyna si Kurapika. Hindi siya sigurado sa kung ano bang layunin ng Hunter sa barko at kung bakit pumayag itong maging gwardya kahit alam nitong maglilingkod siya sa pinakamahinang prinsesa at itataya niya ang kanyang buhay para sa kapakanan ni Wobble. Hindi sinabi ni Reina Uwito ang pagmamay-ari niya sa silent majority at ang kakayahan niya sa paggamit ng nen. Kung nagtataka kayo idol kung paano nakalusot sa mga mata ni Kurapika ang lihim ni Uwito at kung paano initago ng reyna ang kanyang nen, ang kasagutan nito ay konektado sa ikalawa kong teorya at maaaring ang biggest plot twist ng succession contest. Ito ang paniniwala kong si Reina Uwito ang anak ni Beyond Netero. Kung inyong maaalala, sinabi sa chapter 401 ng isa sa mga anak ni Beyond na si Longhi na noong mga sanggol daw sila, nagsagawa ang walang yan nilang ama ng isang nen attack na naglagay sa kanilang sumpa at nagbukas ng kanilang aura nodes. Ang pangyayaring ito ay nagdulot para natural na matuto ang kanilang katawan ng paggamit ng Tenat Zetsu o isang kasanayang nagpapahinto sa paglabas ng kanilang aura para hindi sila mamatay dahil sa pagkaubos ng nen. Ginagawa na nila ito simula sanggol sa tulong ng survival instinct at dahil dito, lumaki silang eksperto sa paggamit ng Tenat Zetsu. Kaya hindi nakakapagtaka kung paanong hindi nalaman ni Kurapika na si Longhi ay isang nen-user kung hindi pa ipinagtapat ng babaeng gwardya. Ang kasanayang ito ng anak na Beyond ang maaaring rason kung paano nagawa ni Reina Uwito na itago ang pagmamayari niya sa silent majority at kung paano niya naikubli kay Kurapika ang kanyang pagiging isang nen-user. Malaki ang posibilidad na noong inuumpisahan ni Beyond ang kanyang mga plano, bumuo siya ng mga anak hindi lamang para gawing curse sacrifices katulad ni Longhi, nang buntis din siya ng iba't ibang babae sa kakin para magkaroon siya ng anak na pwede niyang gawing reyna at ipakasal sa kasalukuyang hari na sinasabi. Ginawa ito ni Beyond dahil gusto niyang maipasok ang kanyang dugo sa monarkiya ng kakin at alam niyang magiging karapat-dapat lamang na tagapagmana ng trono ang isang prinsipe kung may dugo ito ng huwiguro at kung asawa ng hari ang anak ni Beyond na walang iba nga kundi si Reina Uwito. Maraming ebidensyang sumusuporta sa posibilidad na anak ni Beyond si Reina Uwito. Una dito ang pagmana ni Uwito ng buhok ni Netero mula sa kulay, haba at pagiging kulot nito. Pangalawa ay ang pagkakaroon ni Uwito ng 3 gwardyang nagmula sa grupo na binuo ni Beyond. Ito ay sila Curton, Sayard at Bill. Lahat sila ay maaaring pinadala ni Beyond para siguraduhing ligtas si Uwito at Wobble. At higit sa lahat,
Si Beyond Netero ay bihasa sa paggamit ng NAND curses. May pagkakahalin tulad ito sa silent majority na naglalagay ng NAND curse sa kanilang mga biktima katulad ng mababasa natin sa paliwanag ng Marionette. Kaya pala sa chapter 350, sinabi na kahit si Reyna Obito ay galing sa hirap, nagustuhan siya ni Haring Nasubi na kilala nating mahilig sa mga mamahalin at magarbong bagay. Ang pagtatagpo ng dalawa ay posibleng pinalano ni Beyond, ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng hari. Kaya din pala isinama ng manga sa chapter 371 ang pagkukwento ni Obito na meron siyang dalawang kuya na palagi siyang itinutulak noong mga bata sila. Posible nagpapalagi ito sa atin na alam ng mga kapatid na Obito na hindi nila buong kapatid ang babae, kaya iba ang turing nila dito. Kaya pala sa chapter 358, si Reyna Obito lamang at Wobble ang prinsesang hindi ipinapakita at tinatakpan pa ni Beyond dahil maaaring senyales ito na si Beyond ang mamumuno sa Kakin sa oras na manalo sa succession contest ang ika-14 na prinsesa. Kaya pala sinabi sa chapter 401 na sa nakalipas na 30 taon, sinimula ni Beyond ang kanyang mga plano at 30 taon na din ang nakakalipas noong nagkaroon ng silent revolution para baguhin ang gobyerno ng kanilang bansa na maaaring magpahintulot sa isang taong hindi huwiguro na mamumuno sa Kakin. Hindi ito nagkataon mga idol dahil sigurado ako na may isa itong patutunguhan at ito ay ang kagustuhan ni Beyond na agawin ang pamumuno sa bansang Kakin. Sa oras na manalo si Wobble sa succession contest, tatanghalin siya bilang bagong reyna ng Kakin. Sa puntong ito, maaaring wakasan na din ni Nasubi ang kanyang buhay bilang parte ng tradisyon katulad ng ipinahiwatig niya noon. Ibig sabihin, hanggat wala pa sa tamang edad, hahalili sa pamumuno ang mga pinakamalapit na kadugo ni Reyna Wobble. Ito ay ang kanyang ina na si Obito at ang kanyang lolo na si Beyond Netero. Kapag nagkatotoo ang mga teoryang ibinahagi ko sa video na ito mga idol, mapapaisip tayo kung ano ang pinakagugulat kay Kurapika. Mas mabibigla kaya siya kapag nadiskubre niya na ang may-ari ng silent majority na pumaslang sa halos lahat ng mga gwardya ay walang iba kundi si Reyna Obito. Mas masosorpresa kaya siya kapag nalaman niya na ang ika-8 reyna na pinaglilingkuran niya ay ang anak na Beyond. Mas magugulat kaya si Kurapika kapag natuklasan niya na ang prinsipeng kailangan nilang patayin ni Longhi ay walang iba kundi ang prinsesang pinoprotektahan niya na si Wobble. At higit sa lahat, ano kaya magiging reaksyon ni Kurapika kapag nalaman niyang nakasalalay sa kanya ang kapalaran ng lahat ng mga nasa barko? Dahil kapag hindi niya pinaslang si Wobble, mapapasakamay ni Beyond ang trono ng Kakin, ang pamumuno sa mga hunters ng Hunter Association at ang buhay ng 200,000 tao na magtutungo sa Dark Continent. Ito po ang aking paliwanag sa katauhan ng user ng silent majority. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto niyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay isearch niyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts kagaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!